20 taon na ang nakalilipas, sa malawak na hanay ng mga bulubunduking nababalot ng nyebe, matatagpuan ang dambuhalang punong himpilan ng sekta ng Heavenly Demon. Sa isang matarik na bangin na nakatanaw dito, lumapit si Yan Muya sa kanyang anak na si Yan Jang-hyuk. Hindi man lumingon, nagsalita si Jang-hyuk at tinanong kung natagpuan na siya ng ama. Tumugon si Yan Muya na oo, ngunit agad niyang itinama ang sarili, hindi bilang pinunong sekta, kundi bilang ama. Bahagyang yumuko ang anak, at sinabi nitong matagal na silang hindi nagkakaroon ng oras na silang dalawa lamang. Dagdag pa ni Jang-hyuk, kung ang pakay ng ama ay tungkol sa mga kumakalat na tsismis sa loob ng sekta, ay wala siyang dapat ipag-alala. Wala raw siyang balak agawin ang posisyon bilang pinuno ng sekta. Umiti si Yan Muya at sinabing nauunawaan niya ang puso ng anak. Alam niyang hindi ito sakam, sapagkat simula pa lamang ay lumaki itong walang hinahangad para sa sarili. Habang nagsasalita, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng pinuno habang inaalala ang nakaraan. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Jang-hyuk, noong nadama niya ang kakaibang enerhiya mula sa Reverse Dragon Ceiling Formation sa disyertong Takamakon. Nang kanyang sinundan ang enerhiyang iyon, doon niya natagpuan ang batang si Jang-hyuk na nakatayo mismo sa ibabaw ng formasyong iyon. Ayon kay Yan Muya, labis siyang namangha noon. Kung nanaisin daw ni Jang-hyuk, madali sana nitong nabasag ang formasyon at nakuha ang lahat ng kapangyarihan nito. Muling bumalik sa kasalukuyan ang tagpo, at inalala ni Jang-hyuk kung paano siya inampon ng ama at pinalaki. Ngunit biglang tumigas ang tinig ni Yan Muya. Sinabi niyang hindi katulad ng anak, siya mismo ay mayroong kasakiman, isang kasakiman na minanapa sa kanilang mga ninuno, ang pag-akyat at paglabas sa limitasyon ng pagiging tao upang maging isang Diyos. Umiti ito nang may determinasyon at inamin na iyon ang dahilan kung bakit niya nililinang ang caliber at lumilikha ng pananampalataya, upang higit pa itong mapalakas. Ngunit, ayon pa sa kanya, ang pananampalatayang ibinibigay ng mga tao sa Xinjiang ay kulang pa upang matupad ang kanyang ambisyon. Ikinwento niya na sa kasaysayan ng kanilang sekta, iisa lamang ang nakamit ang pag-akyat o ascension. Muling nagtanong siya sa sarili, ano ba ang pinagkaiba ng taong iyon sa kanila? Pagkaraan ng matinding pagninilay, napagtanto niyang ang susi ay ang paglusob sa Central Plains. Ngunit habang malakas pa ang 9 na sekta at 5 dakilang pamilya roon, magiging mahirap para sa kanila ang makalusob. Dahil dito, iminungkahi niya sa anak na tulungan siyang gamitin ang mga kasalukuyang alangasngas bilang dahilan upang pamunuan ang mga tagasunod papunta sa Central Plains. Tinapos ni Jang-hyuk ang pahayag ng ama, sinasabing ang layunin ay pahinain ang mga Righteous Alliance. Kumislap ang kanyang bughaw na mga mata habang bahagyang ngumiti. Pumayag siyang sundin ang kagustuhan ng ama at sinabing gagawin niya ito ng buong puso. Ngunit sa loob-loob ni Jang-hyuk, ibang-iba ang kanyang iniisip. Para sa kanya, ang tinatawag na ascension ay walang katuturan. Ang tao ay marupok at patuloy na hinahabol ang mga hangkag na pangarap. Bakit kailangang pag-agawan ng lupain ng Central Plains? Ano bang halaga ng lupang iyon kung kapalit naman ay ang kamatayan na tinatabangan ng ilusyon ng pag-akyat? Sa gitna ng kanyang matinding pag-iisip, pinigilan niya ang sarili at ngumiti ng mapanlinlang. Sinabi niyang hindi pa rin niya kayang isuko ang panghabang buhay na hangarin, kaya't magpapanggap na lamang siyang lumalaban para rito. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibinulong niyang malapit na ang wakas bago sumapit ang bukas ng linggo, matatapos ang lahat. Ipinahayag ni Yan Jang-hyuk na buburahin niya ang alyansang matuwid mula sa mundong ito. Samantala, sa opisina ng pamilya Tang, halos hindi makapaniwala si Tang Mio sa kanyang narinig. Gulat niyang tinanong si Bib Miso, ang tuwirang alagad ng pinuno ng pamilya. Kailan pa? Tumawa lamang si Bib Miso at sinabing kakausapin niya ang pinuno ng pamilya tungkol dito. Nilinaw ni Chad na hindi lugar ang opisina para sa mga walang kabuluhang usapan, at ibinalik ang paksa kay Muryo, na may nais talakayin kay Bib Miso. Ipinakita ni Muryo ang dalawang kumikislap na bagay, isang water jade at isang 10,000-year ice crystal. Ipinaliwanag niya na ibinigay ito ng isang matandang bihasa sa mga teknik ng yelo na kanilang nakilala sa guho, bago ito pumanaw. Sinabi nitong ang mga ito ay galing sa Northern Sea Ice Palace, at ginugol niya ang buong buhay upang muling maitayo iyon.
Sinuri ni Chad ang mga bagay na nasa mesa at inamin na hindi niya nadarama ang anumang demonyong enerhiya mula rito. Ngunit biglang nagsalita si Miso, tila gulat na gulat. Tinanong niya kung narinig nila ang tungkol sa 10,000-year ice crystal. Nabigla si Muryo at tinanong kung alam niya ito. Ipinaliwanag ni Miso na nabasa niya ito sa anotasyon ng manual ng sining pandigma na ibinigay sa kanya ng pinuno ng pamilya. Ayon kay Miso, ang 10,000-year ice crystal ay hindi ordinaryong espiritual na gamot. Isa itong pambihirang kayamanan ng Ice Palace na nakatutulong sa mga taong may bar-adong meridian upang muling damaloy ang enerhiya sa katawan, pinananatili ang kanilang yin constitution, at naipapasa pa ito sa susunod na 3 henerasyon ng walang sagabal. Namangha si Mio at sinabing kung totoo iyon, napakahalaga ng naturang bagay, at bagay na bagay ito para kay Miso na may taglay na 9 yin condition. Inabot niya sa kapatid ang kristal, bilang tanda ng kanyang paggalang at pagmamalasakit. Ipinahayag ni Chad na kung ganoon, si Big Miso na raw ang dapat magmay-ari ng ice crystal. Nabigla si Miso at itinuro ang sarili. Ako. Ngunit mariing iginiit ni Chad na oo, na bagaman maaaring hindi interesado si Miso sa muling pagtatatag ng Ice Palace, napakainam naman ang kakayahan nitong hindi ipasa ang bar-adong mga meridian sa mga susunod na henerasyon. May bahid ng biro sa kanyang tinig nang idagdag niyang, kung sa bawat henerasyon ay may lilito na tulad niya, ay wala nang dapat ipag-alala. Sandaling nag-atubili si Miso bago tuluyang pumayag. Tinanggap niya ang ice crystal at ngumiti ng may init. Pinagpasalamatan niya si Chad sa kanyang kabutihan, sinabing maging noon at hanggang ngayon ay hindi niya nalilimutan ang kabaitan nito. Namula naman ang ating Chad, bahagyang lumingon sa kabilang direksyon at tumugo ng mahina, wala yon. Tahimik na napatingin si Mio sa dalawa, napabuntong hininga at sa isip ay sinabi, sana ginawa na lang nila yan sa ibang lugar. Ngunit agad din niyang inamin sa sarili na sinusuportahan naman niya ang dalawa. Biglang naputol ang sandaling iyon nang pumasok ang isang tauhan at nagulat, pinuno, may bisita po. Napakunot noo si Chad Yonming at nagtanong, bisita. Ipinaliwanag ng tauhan na may grupo mula sa Zhongqiang sect na humihiling ng pagpupulong. Nagulat si Chad, narinig niyang winasak na raw ng Black Death Alliance ang sekta, ngunit tila nakaligtas ang ilan sa kanilang linya. Tinanong niya kung ano ang pakay ng mga ito. Sagot ng tauhan, nais daw ng Zhongqiang sect na sumapi sa Righteous Alliance. Napailing si Muryo at natawa ng mapang-asar. Ngayon pa sila sasali. Hindi ba't tapos na ang digmaan laban sa 3 pamilyang demonyo? Hindi ba't masyado silang makapal ang mukha? Pagkatapos, humarap siya sa kapatid at nagbiro. Aba, ate, itong pag-aaral mo ng sining pandigma, hindi ba't dahil lang yan kay Yunming? Gusto mo bang magpa-impress sa kanya dahil anak siya ng pinuno ng pamilya? Namula si Miso at nagulat. Ha, hindi ganon. Ngunit patuloy si Mio sa pang-aasar, nakangiting pilya. Talaga, wala man lang kahit kaunting moibong ganun. Tumahimik sandali si Miso bago umamin ng mahina, hindi ko masasabing wala talaga, pero mas malaki ang dahilan ko. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Tumingin siya sa malayo at nagpatuloy, hindi ko kayang tumayo sa tabi niya nang may dangal kung mananatili akong mahina. Gusto kong maging karapat-dapat. Lamambot ang ekspresyon ni Mio at ngumiti siya ng mahinahon. Hindi yan kasakiman, ate. Isa yang marangal na hangarin. Samantala, sa tanggapan ni Chad, hinarap niya si Ilyop ng Zhongqiang sect. Tinanong niya ito, gusto ninyong sumapi sa alyansa, pero bakit namin kayo tatanggapin? Tahimik na tumugon si Ilyop, maaaring mukhang nakikibahagi lamang kami sa panalo, ngunit ang totoo, gusto naming manumbalik ang nawalang teknik ng aming sekta, ang Four Season Sword Technique. Ipinaliwanag ni Ilyop ang kasaysayan ng kanilang sekta. Ilang dekada na ang nakalipas, mayroon silang isang maestro sa antas ng Flowering State, ang banal na espadachim na si Jiaong, isa sa 10 pinakamalakas sa buong mundo noong kanyang kapanahunan. Bagaman hindi siya ang orihinal na lumikha ng teknik, pinahusay at pinalalim niya ito hanggang sa umabot sa antas na walang kapantay. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Pagkaraan yun, nadamay ang kanilang sekta sa Chongsong Sect Incident at sinalakay ng Black Death Alliance Lord, dahilan upang tuluyang mawasak ang Zhongqiang Sect.
Napuno ng pait ang mukha ni Ilyop habang inaalala ito. Dala ng kalamidad na iyon, kinuha ng tumalikod na maestro ang lahat ng lihim na manual ng kanilang sekta, kabilang ang Four-Season Sword Technique, at hindi nila nagawang pigilan siya. Ang mga natirang alagad ay nagtipon muli upang magtatag ng maliit na paaralan ng sining pandigma, umaasang maibabalik ang kanilang sekta. Ngunit, ayon kay Chad, kung wala ang mga orihinal na lihim na manual, imposibleng maituro ng tama ang mga teknik sa susunod na henerasyon. Lumuhod si Ilyop at nagmakaawa. Narinig kong bagaman galing kayo sa pamilyang Tang, napakalalim ng pagkaunawa ninyo sa sining ng espada. Ipagmakaawa ko po, tulungan ninyo kaming buhayin muli ang aming sekta at ibalik ang Four-Season Sword Technique. Ipinapangako ko, kahit maliit lamang ang aming naging ambag sa huling digmaan, kami ang mangganguna sa mga susunod na pakikibaka ng Righteous Alliance. Tahimik na pinag-isipan ni Chad ang kahilingan. Sa kanyang isipan, naisip niyang sinikap talaga ng Zhongqiang sect na muling bumangon sa kabila ng lahat ng hirap. Tunay nga ang kanilang determinasyon. Ngunit kung tuluyang winasak ng Black Death Alliance Lord ang mga manual, maaaring tuluyan na ring naglaho ang orihinal na teknik. Pagkaraan ng sandali, tumango siya. Nauunawaan ko ang inyong sinseridad. Tutulungan ko kayong muling itayo ang sekta at gagawin ko ang lahat ng makakaya upang maibalik ang Four-Season Sword Technique. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, biglang pumasok ang isang tauhan na hingal at puno ng kaba. Pinuno, pasensya na po sa pagpasok, ngunit may kagyat na balita. Inaatake po tayo. Napabangon si Chad. Ano? Atake? Saan? Dito mismo. Sigaw ng tauhan. Paparating sila sa punong himpilan ng Righteous Alliance. Mga hindi kilalang mandirigma, nakabalot sa benda ang buong katawan, at walang habas na pinapatay ang ating mga kasamahan. Mula sa iba't ibang direksyon, narinig ang mga sigaw at kalansing ng mga espada. Nilalapastangan ng mga di kilalang nilalang ang mga puwersa ng alyansa, tila ba mga maltong walang pakiramdam. Naguluhan si Chad. Paano nangyari ito? Hindi ba't naulipol na ang mga puwersang demonyo? Ngunit biglang sumigaw si Snakey na kasama niya, Iyong Ming. Nararamdaman mo ba ang enerhiyang ito? Pareho ito sa sumpang hinarap natin noon. Nanlaki ang mga mata ni Chad. Ano? Hindi maaari. Matatag na tinugon ng espiritu, oo, tama ka. Iyan ang parehong enerhiya na ginamit ng pinuno ng sekta ng demonyo. Hindi ito mula sa mga buhay na tao, sila ay mga Jiangshi.